Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Matthew chapter 1 verse 23. Tignan ninyo, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki. At tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. God with us. Today, pag-usapan natin yung mystery ng incarnation. Siguro yung salitang incarnation ay maaaring yung iba sa inyo ay nanalaliman dito. Pero ang ibig sabihin lamang nito, ang Diyos po ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Well, maraming hindi po kayang paniwalaan ang katotohanan ito. Pero ito po'y malinaw sa Biblia. Sa Biblia po binabanggit na yung salita ay nagkatawang tao. Sabi sa John chapter 1 verse 14, sabi diyan, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth. Sino po yung tinutukoy na salita? Sa John chapter 1 verse 1, binabanggit po dyan na yung salita ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Nasa pasimula pa lamang ay nasa piling na ng Ama. At siya po ay naruroon na kasama ng Ama. Ibig sabihin, meron pong pre-existence ang ating Panginoong Hesukristo bago siya nagpunta dito sa lupa. Ngayon, yung propesiya po na naganap sa pagkasilang ng ating Panginoong Hesus na binabanggit po dito sa Matthew chapter 1 verse 23, ang nagpapatunay ng katotohanan niya na ang Diyos ay suma sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. At sa Hebrews chapter 2 verse 14, sabi diyan, since the children have flesh and blood, He too shared in their humanity. So malinaw po talagang nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesukristo. At sabi sa Philippians chapter 2 verse 7, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Kaya malinaw po sa pag-aaral natin today na talagang nagkatawang tao po ang ating Panginoong Hesus para po iligtas tayong mga taong nagkasala. Ngayon ang tanong, bakit kailangang magkatawang tao pa ng ating Panginoong Hesukristo? Bakit kailangan gawin pa ito ng Diyos? Siguro kung itatanong natin yan sa mga theologians, bibigyan tayo ng napakahabang sagot. Pero today, susubukan ko po ipaliwanag sa inyo kung bakit. Unang-una po makikita natin sa John 3:16, yung salitang so love. For God so loved the world. Hindi lamang po binanggit diyan na mahal tayo ng Diyos, kundi labis niya tayong minamahal. Kaya makikita natin sa labis na pagmamahal sa atin ng Diyos, siya mismo yung nagpakumbaba upang abutin tayo. Sabi po sa Philippians chapter 2 verse 8, and being found in appearance as a man, He humbled Himself. So makikita niyo po, nagpakumbaba ang ating Panginoong Hesus para abutin lamang tayo. Kaya isipin po ninyo, kung ang Diyos kayang magpakumbaba dahil mahal niya tayo, sino tayo para magmalaki sa Kanya? Kaya napakalaking tanong, Diyos na siya, makapangyarihan na siya. Bakit pa ipapanganak siya bilang tao? Makikita natin yung sagot po dito. Nagpakumbaba po siya at natagpuan sa kalagayan at anyo ng tao. Number 2 po, makikita ninyo yung sagot po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19. God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting men's sins against them, and He has committed to us the message of reconciliation. Dito makikita nyo, nakikipagkasundo pala ang Diyos. Kaya siya nagkatawang tao sa pamamagitan po ng Panginoong Hesukristo. Gusto niyang ipakita sa atin na siya mismo handang makipagkasundo sa taong mga nagkasala. Kumbaga, sabi ng Biblia, kaaway tayo dati ng Diyos. Pero sa ginawa ng Diyos na initiative, na i-reach out tayo sa pamamagitan
ng kanyang anak, pinapakita niya na siya'y handang makipagkasundo sa atin. Kaya sino pa tayo para magmalaki sa harap ng Diyos at hindi makipagkasundo sa Kanya? Tayo mga tao, ang hirap-hirap natin makipagkasundo sa ating mga kaaway. Pero ang Diyos gumawa ng paraan para makipagkasundo sa atin. Ngayong pangatlong katotohanan, ito po makikita natin sa Romans chapter 8 verses 31 to 32. Sabi rito, if God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? So dito makikita po natin, ang Diyos binigay niya na yung ultimate gift niya para sa atin. Yung pinaka-the best na regalo niya sa atin. Walang iba kundi yung kaisa-isa niyang anak. Kaya nga po, so love. Ganun po kasi ang nagmamahal. Pag nagmahal, the best. At ganun po ang Diyos. Ano po? Ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak para sa atin. Pagpapakita ng labis na pagmamahal niya sa tao. Kaya kung lalagyan ko po ng magandang adjective yung pag-ibig ng Diyos, yung so love, para sa akin po, sagad yung pagmamahal ng Diyos sa tao. Hindi na kayang higitan. Pangalawa po, sobra tayong mahal ng Diyos. Kaya kaya niyang gawin ang lahat para lang abutin tayo. Ang malaking tanong lang, tatanggapin ba natin yung pag-ibig ng Diyos? Kaya tayo mga tao, minsan po, pag naiisip ko, napakalaki po talaga ng kasalanan ng mga taong nire-reject ang Panginoong Hesus. Kasi po, ang ating Panginoong Hesus, ang highest expression ng pag-ibig ng Diyos. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.